Ito ay pulido at girintisado sa Radyo 90 Gs. Mabenta. 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 Dito ka na sa Radyo 90 Gs. Maaasang Pilipino. mabilis at Detalyado. Dito ka na. Balitalyato. Ang oras sa kapuluan ng Pilipinas ay alas 10:30 ng umaga, ika-19 ng Abril. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong kaalyado, De La Cruz Jillian Chloe, nagbabalita sa Our Lady of Fatima University. At ako naman ang inyong maaasahan, Harvey, magbabalita sa Radyo 90 Gs. maaasahan, Mapagkakatiwalaan, mga isyu sa balat ng sanlibutan ay matutuklasan. handog namin ang katiwasayan at pauunlakan ang katotohanan. Muli, ito ang Radyo 90 Gs. kalaunang dinumog ng samot-saring kontrobersyal at alalahanin ang mga Pilipino. Kasabay nito ang hindi magkamaliw na balitang matutunghayan sa Radyo 90 Gs. Sa gitna ng pabago-bagong panahon, kasabay ng pagsalubong sa mahal na araw, ating susubaybayan ang mga mahalagang pangyayari sa ating bansa. Para sa ulo na nagbabagang balita. Trust, approval ni Pangulong Marcos lumagapak. VP Sara, tumaas. Hustisya sa Q-Kidnap Slay, sigaw ng grupo ng mga negosyante. PLDT High-Speed Heaters, papalag sa ABC Women's Champion League. Barbie at David, may MU ang galawan? Para sa detalyeng nagbabagang balita, ito ay babalita ni Katubig Precious Eunice. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Lumagapak ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang survey ng Pulse Asia Research noong Marso. Base sa resulta ng March 2025 Ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, bumaba ang approval rating ng Pangulo ng 17 percentage points o mula sa 42% noong Pebrero ay naging 25% na lamang noong Marso. Samantala, tumaas naman ang kanyang disapproval rating ng 21 points at naging 53%. Nagkaroon ng pinakamalaking pagbaba sa performance rating ng Pangulo sa National Capital Region or NCR na nasa 24 points, sinundan ng Balance Luzon, Mindanao at Visayas. Sa socio-economic classes, nakapagtala siya ng pinakamalaking pagbaba sa public approval rating sa Class D, Class E at Class ABC. Malaki rin ang ibinaba ng trust rating ng Pangulo na mula sa 42% noong Pebrero ay naging 25% noong Marso. Samantala, si Vice President Sara Duterte lamang sa lahat ng mataas na opisyal ng bansa ang nakapagtala ng pagtaas ng kanyang performance ratings, kung saan ang kanyang approval rating ay tumaas sa 59% mula sa 52%, habang bumaba ang kanyang disapproval mula 26% at naging 16%. Tumaas din ang kanyang trust mula sa 53% noong Pebrero ay naging 61% noong Marso. Ang survey ay isinagawa mula Marso 23 to 29, 2025 at nilahukan ng 2,400 adult Filipinos na isinalalim sa face-to-face interviews. Muli, ako si Katubig Precious Eunice, balik sa'yo, kaalyado. Maraming salamat Katubig Precious Eunice. Namamayani pa rin ang iba't ibang saloobin sa bulwagan ng nakatataas. Bagkus, hindi pa rin matitiyak kung saang paraang yaon sasagana ang ating bansang sinilangan. Sa nagdaang mga taon at dadaan pa lamang, kailan kaya muling sisibol ang tagaprotekta at hindi mangungulekta? Ang kasunod na balitaan, ito ay pasisimulan ni Martin Simon. Ibalita mo! Maraming salamat, Harvey. Kasalukuyang hustisya ang sigaw ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Incorporation o FFCCCII, at Philippine Exporters Confederation
o PhilExport sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Filipino-Chinese businessman Anson Tan, kilala rin sa pangalang Anson Kue at driver nitong si Armani Pabilo. Sa inilabas na joint statement ng PCCI, FFCCCI at PhilExport, hindi lamang isang ordinaryong kidnap stay kay Kue, kundi dakok at malaking insulto sa peace and order ng bansa. May tuturin din itong hamon sa kakayahan ng Philippine National Police o PNP nagspuin ang mga heinous crimes. Hangad ng mga negosyante na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kue, na isang steel magnate at kilalang philanthropist at may malasakit sa kapwa. Isang responsableng ama at tauhan naman si Pabilo. Dekada nang nagnenegosyo si Kue, nakilala sa Filipino-Chinese community. Payo ng mga negosyante sa PNP, hangad na papanagutin ang nasa likod ng kidnap slay kay Kue dahil may malaking epekto ang peace and order sa mga nais na mamuhuan sa bansa, gayon din sa turismo. Ako si Martin Mark Simon, nagbabalita ng tapat sa Radyo The Bentay G's. Balik sa iyo, kaalyado! Salamat kaibigan! Muli, magbabalik ang istasyong ito matapos ang maikling patalastas. From the makers of Skyflakes comes another hit. Starring Skyflake crackers with creamy condensada. Sarap na bagay na bagay. Skyflakes condensada. May mga taong sa sobrang pagmamahal ay natutong magpalaya. Ang pagmamahal, gaano man kalalim, ay may limitasyon. At gaano man katagal, ay palaging may hangganan. Ngayon, sa Papa Leo Stories, kwento ng dating high school lovers na minahal pero hindi pinakasalan. Mabenta! Abangan mamayang alas 8 ng gabi sa 98.1. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo 90 G's. Mabenta! 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 Patuloy ang pagbabalita na walang halong bola. Para naman sa isang balitang sports, ito ay babalita ni Ong Christian Kyle. Maraming salamat, kaalyado. Mapapalaban ng gusto ang PLDT High Speed Hitters sa 2025 ABC Women's Champions League na nakatakdang umarangkada sa linggo sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nasa group of death ang High Speed Hitters kung saan makakasama nito sa Pool D ang mga powerhouse teams na Nakhon Raksin Makhimbisi ng Thailand at Queensland Pirates ng Australia. Dalawang teams lamang ang papasok sa quarterfinal round ng torneo. Dahil dito ay kailangan ng High Speed Hitters na makuha ang isang panalo upang mapalakas ang tsansa nitong makapasok sa knockout round. Nasa number 13 sa world ranking ang Nakhon Raksin habang number 55 naman ang Queensland. Ngunit hindi nasisindak ang High Speed Hitters na handa makipagsabayan sa matitikas na kariban nito, lalo pa at ito ang kanilang unang international tournament bilang isang club team. Balik sa'yo. Maraming salamat, kaalyado. Sunod-sunod na tagumpayang nasilayan ng magkabila ang mga kamay, ang hiyawan at tatag ng mga Pilipino ay siyang sagisay ng panibagong kulay. Ikaw ay nakatitiyak, kaalyado. Ang sagisag ng makabayan na Filipino ay maaaring magsimula sa boto, tindig, hustisya o di kaya husay sa larangan ng iyong hinubog. Kaya muli nating bigyang focus ang ichika mo na yan. Hep hep, nangingibabaw ang samot-saring tawanan at kakulitan sa ichika mo yan. Barbie at David, mag-MU ang galawan. Talaga? Yes, dahil saktong-sakto ngayong mahal na araw ang pelikulang Samahan ng mga makasalanan na pinagbibidahan ni David Licauco. Lumabas nga sa kanyang comfort zone ang kapuso actor na unang nakilala sa heartthrob role sa programang Pulang Araw, Maria Clara at Ibarra at Maging Sino Ka Man sa satirical comedy ng GMA Picture at ni former Governor Chavit Singson. Ginampanan niya ang papel ni Dicom Sam na isang debotong pari na walang karanasan na nakatalaga sa Santo Cristo. Isang bayan na puno ng kasalanan kung kaya't itinaboy nito kahit ang mga pinakabatikang clergymen.
determinado sa pagbabago. Si Diakon Sam ay lumikha ng isang grupo sa simbahan na tinatawag na Samahan ng Mga Makasalanan na naglalayong gabayan ang mga hindi karapat-dapat sa bayan, mula sa mga magnanakaw hanggang sa mga tsismoso patungo sa landas ng pagtubos. At aminado ang aktor na mahirap para sa kanya ang comedy, lalo na sa pagiging pari. Bukod sa kwento, mapapanood din sa pelikula ang Viga na isang perfect setting kasama ang iconic na Calle Crisologo na naging isang fictional red light district. Mismong si former Governor Chavit Di Umano ang nag-identify ng mga kailangan nilang location, kaya nagpapasalamat si Direk Benedict Mique. May cameo role rin sa pelikula na palabas na sa Black Saturday, April 19, ang co-producer ng pelikula na si Manong Chavit. Anyway, sa ginanap na premiere nights ng pelikula, present si Barbie Fortesa kung saan maraming ang nakapansin at nakawitness na iba ang closeness ng aktres pati ang mga kapatid ni David. Habang nasa itsura raw talaga ni David na inspired ito that night sa suporta ni Barbie. Kaya tuloy, maraming napaisip na baka nga may mutual understanding na sila. Though hindi nga kasama si Barbie sa pelikula, rumampa naman siya sa red carpet at nanood ng buong pelikula sa tabi ni David. At panay nga ang palakpak sa mga eksenang nakakatawa ng ka-love team. Hindi lamang si Mana Santa ang magbibigay na payapang puso, kundi pati na rin ang samot-saring kwentuhan. Tulad ng talakayan na hindi magkamaliw, ito ang Ichika Mo Yan. Sa pagtatapos ng Radyo 90 kami ay bumabati at lubusang gagalangin ang ating Semana Santa. Ngunit bago ang lahat, tayo ay sasalubungin ng ating Kuya Kim. Magandang araw mga batang makabayan at curious sa kaalaman. Ako po si Kuya Kim at ngayon ay maglalakbay tayo sa makulay at minsang magulong mundo ng politika sa Pilipinas. Ang politika, hindi lang yan tungkol sa mga eleksyon, debate o campaign jingle na paulit-ulit sa radyo. Isa itong bahagi ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao bilang isang Pilipino. Kaya sa episode na ito, samahan niyo ako sa pag-ukay ng interesting na nakamamangha at di inaasahang kaalaman tungkol sa ating mga naging pinuno. Simula sa pinakaunang Pangulo ng Republika, si Emilio Aguinaldo. Alam mo ba na sa Pilipinas ang pinakabatang naging Pangulo ay si Emilio Aguinaldo? Oo mga bata, 28 years old lang siya nang naging presidente noong 1899. Ayun lamang at magandang umaga sa inyong lahat.